Ayan, oh. Oh, itong kumag na to, ito yung taga-tagig na kumakapagsalita, kumakanganga. At ito ang nagpa-content kay Grijalde. At tatandaan nyo ang mukha nitong punyetang ito ang nagpakulong kay Grijalde na hanggang ngayon, Grijaldo ba yun? Grijalde, Kernel, na hanggang ngayon nasa kulungan pa dahil mapagmalapis kayo sa kapangyarihan. O, ngayon, ano nangyari? Nalaglag kayo. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Oo. Yung pagbatikos kay BP Sara, it can be a curse sometimes. Hindi ba? Maganda yung layunin mo. Pero, ano yan? Pero, delikado. Oh, puta, isa pa yan. Suksok mo sa ilong mo. Oh, tangina, ito yung mga magagandang bagay na nangyari sa pagkawala ni VP Sara Duterte. Ito yung mga magagandang bagay eh. Ito yung mga napakahusay na mga kaganapan. Oh, kaya sabi ko nga hindi tayo natalo rito sa eleksyon na to. Ang laki ng ipinanalo natin sa eleksyon na to dahil si Abante, ito, si Fernandez, si Castro, lahat yan nagsipaglaglagan kahit sa senatorial ball, si Manny Pacquiao na mukhang mayaman na mukhang mayaman na panadero. Oh, tinan nyo nangyari. Ayun, bagsak, kumpiyansa. Akala niya malakas siya. Akala niya mananalo siya, ganun-ganun lang. Oh, ngayon, ano nangyari? Di napahiya ka. Oh, isa pa tong ulol na to. Itong traidor na ito. Oh, kita mo. Ano nangyari? Oh. Nanalo ba kayo sa standee? Putang ina, panis kayo. Ang kinalaban nyo, hindi gumagalaw na standee. Ibig sabihin yung kahon na nakaganyan. Yun lang ang kalaban mo, Mix Nograles, hindi ka pa nanalo. Putang ina, paano na pagka nilabanan ka sa posisyon ng aso ng kapitbahay namin? Eh di lalo nang hindi ka na nanalo. Walang Diyo naman, oy, Carlo Nograles, puta, anong gagawin nyo ni Abalos? Babalik na naman kayo sa gobyerno para doon na naman kayo maghasik ng lagim. Tanginan yan, ang laki ng ginastos ni Abalos dito. Sobrang laki, hindi ito papayag na mapunta sa wala yan. O sige, diretso. O ito pang isang kupal. Tinalo ni Marcy Chodoro. Naknang po siya, may disqualification case pang naturingan. Tinalo si Coco Pimentel. Senador ka pa naman. Tayo na kinila ka sa buong Pilipinas. Tapos kalit-lit na distrito sa Marikina, natalo ka pa. O yan ang this is what you get. From targeting VP Inday Sara. Yan ang napala nyo. Isa pa tong kupal na to. Utangin na, tali-talinuhan. Inuna pang tumakbo sa politika bago maghilod. Ang inantong mga makakaliwa na to. Ayan ang isa. Ayan ang gusto kong makita. Balang araw naka-orange siya. Tapos nakahawak siya sa mga rehas. Saka lang bubuksan after how many years na magsintensya siya dun. Wala na siyang immunity. Hindi na siya congressman. Hindi na siya senador. Good luck, madam. Bumalik ka na ngayon sa kabundukan. Tapos binaging-baging ka dun. Ito pa isa si Wakwak. Ito si Wakwak, nuknukan din ang yabang. Halos maubos ang bigas sa kanilang nasasakupan. Dahil nagbenta ng bigas ito dyan, 20 pesos. Ang ina niyan, 20 pesos na bigas. Ay naka, baka nga maamoy mo lang yung amoy niyan. Baka subuwalitag nasikmura mo sa mukhang yaman mo pa naman. Walang Diyo naman talaga to si madam, oh. Ito pa isa. Putang ina si Boy TikTok. Mag-TikTok ka na lang. Huwag ka na mag-congress-congress mo. Putang ina, wala ka naman nagagawa sa buhay mo eh. Mag-TikTok ka na lang. Baka sakali kumita ka pang hayop ka. Kaya mag-reunion kayo nung puppet ni Arnold Clavio. Magkamukha kayo nun. Yan, si Manix Delipe. Yan mga ngiting. Putang ina ngiting aso. Sabi nila, nanalo ba ako? Hindi ka nanalo, gago. Ito, play pa natin. Ayan, na matindi si Benny Abante. Si Benny Abante, nagpunta si Inday Sara doon, di naman siya inaano, di naman siya sinapay. Yung anak nito.
O, hindi naman pinapangalanan ni Inday Sara. Anong ginawa? O, ayan, nagbida-bida, sigaw-sigaw. O, nakipag-away kay Inday Sara. Umalaman-laman natin. O, tiyangin yan. Yun pala, mapapahiya rin siya dun sa mga pinagbibintang niya kay Inday Sara. O, ayan, ang nangyari. Yung tatay, si Bak. Pero alam nyo to si Abante. Si Abante malakas to dati diyan sa distrito niya. Hindi ko nga rin alam bakit natalo eh. Ang ina-expect ko matatalo talaga si Chua. Oo, dahil matindi mga batikos ni Inday Sara dun eh. Pero hindi ko ina-expect na itong si Benny Abante ang Hindi ko ina-expect to si Benny Abante madadali ni Inday Sara. Akala ko talaga malakas ito at si Chua yung mahina. Yung pala, nagkabaligtad. Si Chua yung nanalo, ito yung natalo. Yun lang. Magano ka na, pwede ka na maglabas-labas ng dila mo. Pwede ka na maghubad-hubad sa internet ulit. Wala nang papansin sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Pag wala na kayo sa gobyerno, hindi na kayo makakarinig ng batikos. Kaya huwag kayo mag-alala. Sinasabi ko lang ngayon kung bakit kayo natalo. Natalo kayo dahil mahirap talagang kalaban ng mga Duterte. Mahirap kalaban si Inday Sara. Talagang all out na kasi si Inday Sara. Kaya talagang mapapahamak at mapapahiya kayo kapag kinalaban nyo talaga yung tao. Kaya ito nangyari. Ayan. Sibak. Talo. Sino pa? Ito pinakamalupit mga bossing si Sundalong Kanin. Lahat ng samahan niya korap. Pag yan nadikit sa akin niya, sasabihin niya korap ako. Yan pa si Bakekang. Pucha yan, para sa tumbong sinubo yung daliri mo Mas mukha pang daliri yung daliri sa'yo hindi ba? Ako, bumoto na rin ako. Ayan, dumi pa nga nung ko, meron pang pusit. Pero tinatanggal ko kagad dyan. Mahirap kasi tanggalin yung tinta niyan eh. Habang Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Oy. Big time. Ayun na. Ay, magandang hapon. Umaga, tanghali, gabi. Sa lahat ng mga barateros worldwide na nanonood, kamusta naman ang buhay-buhay? Ito na naman po ang inyong pinakapaboritong walang kwenta at kumag na vlogger sa buong Pilipinas. Huwag po kayong maniniwala sa lahat ng mga sasabihin ng vlogger na to. Dahil itong vlogger na to ay puros kabulbalan. Lokohan, kabalintunaan. At fake news peddler. Magandang araw sa lahat ng mga barateros na nanonood worldwide. Kamusta naman po kayo? Another day, another uratan session with yours truly, Boss D Burger. Alam nyo, napakasarap ng Boss D Burger na yan. Doon sa mga kababayan natin na bibisita sa Davao, paglapag nyo ng airport, pumunta kayo kagad doon sa Jose Maria College na may tabi niyan. Nandiyan yung Waxies. Naku po, napakasarap ng mga pagkain dyan. Talaga naman, sa Davao pa lang meron yan. Order kayo kagad ng Boss D Burger para natikman nyo na ako kagad. At pasasakitin na naman natin ng mga ulo, katawan, atay, balon-balunan ng lahat ng mga kawatan, magnanakaw, sinungaling, mambubudol, adik, mandarambong, manguumit, mga salot, kurakot, kuratong baliling, mga demonyo Santanas, Judas, Barabas, Estas. Atin pong pasasakitan ng ulo ng lahat ng mga patay gutom sa gobyerno. Yung mga patay gutom sa kapangyarihan, mga patay gutom sa kayamanan, mga patay gutom sa pangungurakot. Ang mga pinsanin ni Santanas,
Oo, balita ko nga, meron daw annex. Meron daw ngayong ginagawa diyan sa impyerno na annex. Oo, karugtong ng impyerno, mas matitindi raw yung mga nandoon. Oo, at ang bansa ng Pilipinas nakatirik na doon. Ang dami na daw inaantay. Lahat daw ng mga satanas sa Pilipinas doon dadalhin. Ako po. Mas mainit daw yung asupre doon. Oo, kasi daw parang hindi daw kayang sunugin yung mga kaluluwa ng mga nasa gobyerno ngayon. Oo, dahil sa sobrang sama ng mga nasa gobyerno ngayon, baka daw pag nilagay mo yan sa impyernong normal, putya parang pinag-holiday mo sa Boracay yung mga hayop na yan. Oh, hindi ba? O kaya eto na naman tayo, ang inyong boss Dada, at tayo na naman ay maghahatid-hatid ng mga bali-balita. Kamusta naman ang inyong mga buhay-buhay? Ako, eto, unti-unti nakakabawi na tayo mula sa... Nakakabawi na tayo ng unti-unti mula sa ating malupit na ginawa nitong nitong eleksyon. Kasi grabe talaga. Grabe talaga ang pagod, ang puya, talagang grabe ang dedikasyon ng mga Banateros Brothers talaga naman para, alam mo na, maikampanya hindi lang ang buong slate ng PDP Laban kundi pati si Pastor Apollo Kibuloy. Grabe, no? Grabe. Oh, ang daming mga nagko-comment sa akin. Ang daming mga nagko-comment, nag-i-statement na dinugas daw tayo talaga naman. Oh, sabi nila, naku po, dinaya tayo mga bossing. Oh, sabi ko, paano nyo naman sabing dinaya? Pero nakakapagtaka naman talaga. Grabe naman talaga kasi yung nangyari sa eleksyon natin, mga boss. Utang ina, ang nanalo yung mga yung mga hindi nangampanya, yun ang nanalo. Utang ina talaga sa Pilipinas, no? Hayop talaga sa Pilipinas. Putsang ina, yung hindi nagpakahirap, yung mga hindi nagbanat ng buto, puta, yun ang mga nanalo. Balita ko yung mga nanalo daw, gulat na gulat mga ulol. Kunyari pa kayo. Nagkasabwatan naman talaga kayong mga hayop kayo. O mamaya papakita natin yung mga discrepancies na mga nangyari daw ngayong halalan. Pero malaking talagang napakalaking katarantaduhan na sa PDP Laban na kumbaga package deal mo na mabibili. Hindi ka makakabili ng tingi dyan eh. Pag binoto mo yung isa, Antimano, kahit sabihin na natin, pag binoto mo yung isa dyan, iboboto mo na yung another 5, so at least 6. Yung iboboto mo dyan, ano ba, pinakamatigas ang ulo mo talaga, hindi ka nakikinig. Kung hindi ka nakikinig, at least 6 dyan sa PDP, iboboto mo talaga eh. O siya, gulat na gulat ka oh. 3 lang ang pumasok at ito ang matindi. Tayo na lahat ng mga nasa survey at saka yung mga laglag sa survey, yung laglag sa survey nanalo, yung mga nasa survey panalo, laglag. Inang buhay to. Yan ang sinasabi ko. O yan ang sinasabi natin eh. Kaya nga dapat itong mga survey firm na to, ganyan ka mambubudol yung mga buwaka ng inang mga survey firm na yan. Dapat talaga itigil na yung pagbibigay ng mga survey kapag ganitong mga eleksyon kasi mind conditioning yan. Ay, nasa ka makakita, ang layo. Buong kampanya, buong kampanya, wala kang ibang mga muka na makikita doon sa listahan nila kundi sila. Tapos bandang huli, nagtataka daw yung mga survey firm, bakit daw biglang yung mga muka na nilalagay nila sa mga survey nung mga nakaraan, bakit daw halos walang nakashoot? Tangina nyo, paano may makakashoot dun? Gawa-gawa din yung mga survey nyo, mga hayop kayo. Pangina, isang ka makakita yung mga wala sa survey nanalo, yung mga nasa survey nalaglag. Tapos ang matindi nito, yung buong PDP Laban, hindi lang sa buong Pilipinas, hanggang sa ibang bansa, nangampanya. Oo, buong Pilipinas at hanggang sa ibang bansa. Tapos putang ina, tatatlo lang ang lalabas. Putya. Sabi ko nga sa inyo, pinaka-worst, 7. At least may 7 papasok dyan, yun yung pinaka-worst case scenario. Gago ba kayo? Tanginan nyo, ang daming nakita natin lumabas na mga Pilipino. Lumabas lahat ng Pilipino nung birthday ni Pangulong Duterte, Luzon, Visayas, Mindanao.
Tapos ganito lang nakuha ang boto ng mga PDP laban. Ano yung mga lumabas doon? Si Pangulong Duterte lang yung sinusuportahan nila. At kung sinusuportahan ng mga si Pangulong Duterte, kabilin-bilin ni Pangulong Duterte, iboto yung kandidato niya, putang inang niya, tatatlo yung pumasok. Style niyo bulok. Papakitaan ko kayo ng mga prueba kung bakit medyo questionable etong eleksyon na ito talaga. Hoy, Garcia. Kasi naman masyadong playing safe. Grabing dayaan mga bossing, grabe talaga ang iskaman. Ngayong para sa akin dito, sabi ko nga sa inyo, fake news peddler ako eh. Pero grabe po yung mga discrepancy. Parang itong mga taga-Comelec, putang ina, wala yatang social media ang mga kupal na yan. Oo, wala silang makita na pagkakamali. Pag tinanong mo sila, hindi, sila ang tama, lagi sila ang tama. Pero, ang dami naman nagkalat ng mga videos online na mga Pilipino na iba-iba yung mga lumalabas sa kanilang mga balota. Di ba, sabi ko nga sa inyo, meron akong kaibigan, nandun ako mismo, bumoto siya, kaya lang to konsihal. Sakto yung boto niya sa konsihal, 6 dahil syudad dito sa Quezon City. 6 ang binoto niya, binilang niya pa. Tapos paglabas nung kanyang ticket, undervote. So sabi niya ba't overvote daw? Sabi niya ba't overvote to, ma'am? Sakto naman yung binilang-bilang ko pa bago ko ipasok. Sabi ba naman nung hindi, baya mo na, mabibilang din yan. Sabi nung election officer, mabibilang, putang ina. Sabi ko, ma'am, paano mabibilang? Mabibilang ba yan overvote nga? Hindi nga tatanggapin ng system yung overvote? Paano mo sasabihin mabibilang? Pucha, hindi ko lang ma-video dahil bawal mag-video Pero nakipag-diskusyon talaga kami. Pwede ko nga i-produce yung tao na yun sa inyo Bumoto siya tapos noong lumabas overvote naman, hindi na sa akin yung boto niya. Ay, tinanong ko, paano yung si Pastor Kibuloy? Ay, hindi, pumasok naman yung Senado ko kasi kulang yung binoto ko dun So, ganun ka man luloko. Etong mga nandiyan sa mga presinto na representante ng Comelec. Diyos ko po, ay grabe. Ito, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Tanggalin na natin tong bibigyan ko kayo ng isang halimbawa halimbawa ito, tinan nyo. Sige, paano mo ngayon ipapaliwanag itong na to, yan. Paano mo ipapaliwanag to? Sa lahat ng syudad, from Quezon City, Caloocan, Taguig, Pasig, Parañaque, Las Piñas, Rizal, Isabela, Antipolo, La Union, Cainta, San Juan. Laging nasa 42% or number 42 or 42nd. Laging dun lang naglalaro si Pastor Apollo Kibuloy. Saan ka naman makakita ng ganyan? Napako na sa 42. Sobrang imposible naman yan. Buong Makati, Navotas, Cabagan, Bulacan, Pateros. So itong buong Metro Manila. Sa buong Metro Manila, si Pastor Apollo Kibuloy, 42nd, pang 42nd, consistent yung kanyang standing. Nakapako siya sa 42nd, hindi man lang siya nag-45, 50, o kaya 20, 10 ka dito. Putang ina niya, perfect yung numero, 42. Hindi pwede mangyari to sa normal na buhay. Hindi pwede, para kang nagpalusot. Para kang nagpalusot ng bala ng sumpit doon sa isa pang sumpit. Oo, yung munggo, di ba? Yun ang masarap ibala sa sumpit Ganon. Parang pinashoot mo siya doon sa sumpit nung kalaban mo, tas nalunok niya yung munggo mo. Parang ganon ka-imposible to. Walang hiya, 42 all throughout. Quezon City, Muntinlupa, Caloocan, Marikina, Taguig, Malabon, Pasig, Makati, Parañaque, Mandaluyong, Las Piñas, Navotas, Rizal, Angono, Isabela, Ilagan, Antipolo, Bulacan, La Union, Pateros, Abrabayan, Abrabayan, Cainta, San Juan, Cabagan. Puro 42. Putang inang yan. Imposible yan. At least minsan meron kang 10%, 15%, meron kang malakas dito, malakas dyan. Tandaan nyo
sa lahat ng key cities sa buong Pilipinas, may simbahan si Pastor Apollo Kibuloy. Oo, putya, mantakin mo, ganito ang kalalabasan. Ang boto niya, 7,000, 6,000. Kalokohan to. I mean, siguro hindi mo na kailangan maging rocket scientist para lang maintindihan na itong ganitong klase ng bagay, para kang nagpatama ng kidlat sa limang lugar. Ganun ka imposible ito. 40 second, lagi na lang siyang 42. Parang pre-programmed na eh. 'Di ba? Parang pre-programmed na. Sa ilan lang ang boto na nakuha ni Pastor Kibuloy? 5 milyon mahigit. Ang total member nila worldwide, 7 million. Let's say, for example, 5 million silang bumoto sa Pilipinas. So, ibig sabihin, mga members lang ang bumoto? Kay Pastor Apollo sa Pilipinas, inendorso siya ni Inday, inendorso pa siya ni BP Sara. Kaya tama yung hiling ni Pastor Apollo Kibuloy. Tama po yung hiling ni Pastor Apollo Kibuloy na mag-manual recount tayo para talagang sure. Tingnan natin kung ano idadahilan naman nitong kupal na si George Garcia na ito. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Ako naman kasi tanggap naman na natin natalo si Pastor na natalo kasi nga katulad nga sinasabi ko sa inyo, hindi naman niya talaga hangad yan. Kaya nga mamaya may papaliwanag ako sa inyong malupit. Pero dito muna tayo ngayon sa pandaraya. Ito pa isa. Tingnan ninyo ito isang pandaraya na ito. Ang Region 11 po ay may 3.4 million votes na ang Region 11, Davao Region niya na may 3 or 4 million na botante yan. Davao Region. Taga saan si Pastor? Sa Davao. Taga-asa si Duterte sa Davao. Taga-asa si Bato sa Davao. Taga-asa si Bongo sa Davao. Putangina, Duterte town yan. Davao Region, Oriental, Occidental, del Sur, del Norte, de Oro. Yan yung mga lugar sa Davao. Lahat yan, Duterte yan. Saan napunta yung boto dyan? Tingnan niyo lalabas na boto sa Mindanao. pakalaki nito. Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental. Yes, and this is definitely 12. Ayan imagine. Sa Region 11, buong Davao, si Bongo nakuha lang ng 1.7 million. Si Bato de la Rosa, 1.7. Walang nanalo dito na ibang lahi. Puro PDP dito. Pero tingnan nyo boto. Kung 3-4 na milyon yung botante dyan, asan yung kalahati? Di ba? Nanalo yung PDP natin sa Davao Pero kung titingnan mo yung numero, 1,000,076 lang si Senator Bongo. Putang ina, ibig sabihin doon mismo kung saan siya nakatira, mas konti yung bumoto sa kanya kaysa sa ibang lugar. Kasi nag-20 million Nag-21 million. Actually, 26 million nga yun Nag-21 million si Senator Bongo. Tapos sa mismong hometown niya, 1,075,000. Tangina, lokohin yung lelang nyo. Binawasan nyo na nga si Bato. Pucha yan. Kinaltasan nyo na nga ng kanyang kayamanan. Pucha, ganito pa ginagawa nyo. Senator Bato, 174. Makikita mo dito sa Region 11, dikit-dikit talaga sila. Dapat ganyan. Pero yung 1 million lang ang turnout mo, putang ina, hindi tama yan. Revenge vote nga yan Mga nasa Davao talagang magre-revenge vote sila Mag-PDP straight sila Tapos ganito, ito na yung landslide sa atin sa Davao. 1.76 million. Kalahati lang to nung 3.5 million na sinasabi ni Madam na pinsan ni Baste. Mas madami pa yun yung mabibili mong karni doon kesa dyan sa binoto nila.
So ginamitan talaga ng matinding mahika ito, mga partner. Oh. All are Duterte aligned candidates. 1 to 12? Yes, 1 to 12. So, Can you read them? Even if Yes. 5 lang ito. yes, so yung 1 to 5 nakita natin, Bongo de la Rosa, Marcoleta, Jimmy Bondoc, you have Philip Salvador, and then you have sa 6 to 12, you have Raul Aba. Rambino, J.V. Hinlo, Apollo Kibuloy, Mga Vic hindi nga Rodriguez, ang iba. Doc Wait lang, Marites Mata, Camille Villar, and Amy Marcos. All are, by the way, have been formally endorsed by the Dutertes. Oh, di ba nakita niyo yung sinasabi? Wait, Ang Region boto, 11 ang po boto ay may po 3.4 is million votes. ayan, Napakalaki nito. ang 3.4 million supposedly ang boto, tapos 1.7 lang yung bumoto sa mga kandidato natin. Ano nangyari dun sa another 1.7? Di ba? Yung kasi kung 3 milyon yan, sabi ko nga sa inyo, kung 3 milyon yan, 3 milyon na kagad yung boto ng mga taga Davao, lalong-lalo na KOJC. Halos lahat ng mga members ng KOJC nationwide nagsiuwi ng Davao para lang pumila kasi pumirma at magboto. Kasi sila po ang talagang inaasahan pagdating dyan sa mga eleksyon dahil nga marami silang tao. Kaya alam nila yung kalakaran. Mantakin mo na naginip daw si Jay Guevara na ang panaginip niya, meron daw nag-offer kay pastor ng 400 million pesos para manalo sa pagkasenador. Ngayon, ang sabi daw ni pastor sa panaginip ni Jay Guevara, ayaw ko tanggapin yan kasi anti-corruption nga ako tapos tatanggapin ko yung bribery mo. Eh di corruption din yan. Unang-una sa lahat, yung ospital na pagdadalan mo ng mga sample ko, merong red flag yan dahil merong niloko, in-scam ng mga ng mga kliyente. 400 million. Kaya na sobra. 400 million mga bossing ang tinapon nila. Per kandidato, di umano sa panaginip ni Jay. 400 million, tapos ilang kandidato daw yun. Pucha, Millionaires Club ang mga nasa kapamahalaan. Ayop naman talaga. Sige, ito naman, patawanin ko naman kayo. Eto. Lalong-lalo na ngayon, meron ng Ayan. Si Wakwak. Wak. Pero ayun hindi, ito ulitin lang natin. Yung nangyari kay Pastor Apollo Kibuloy, ito pa yung isa. Ito pa yung isang dahilan. Ayan di ba? 42, napaka-imposible talaga niyan na consistently meron ka zero, meron kang na mataas, na mababa. So yun, pare-parehas, pantay-pantay. Lahat ng city yung awareness nila kay Pastor Apollo Kibuloy at yung kanilang boto pang 40 second lang. Dito pa lang alam mo na may kakaiba Dito pa lang alam mo na may kabulastugan na kaya wag tayong papayag. Kaya nga sana, kung talagang transparent ang COMELEC at nagre-request si Pastor Apollo Kibuloy ng manual checking, di manual natin para mawala yung agam-agam. Baka mamaya na naman, kayo na naman galit, ipahuli nyo na naman yan. Balita ko yung mga vlogger sa kabila. Wala na daw ganang kumain wala na makain. Natalo na yung mga amo nila. Patay kayo ngayon. Sira kayo ng sira. Nagpagamit kayo ng eleksyon. Ngayon, nagsitalo. Yung mga kandidato nyo, paano na yung mga bayad sa inyo? Di maghahanap na naman kayo ng panibagong financier niyan. Hindi ba? Alam nyo ba dito kay Pastor Apollo Kibuloy, pagkatalo namin, alam mo ba na nag-usap-usap kami kagad at alam nyo kung anong napag-usapan namin? Ang sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, yaan kasing pagiging senador, okay naman yan sa akin. Maganda, ayaw ko talaga niyan dati, pero sa nangyari sa akin, in-applyan ko na din para maayos ko yung sistema. Yung mga wineponize na mga batas para supilin ang KOJC, lilinisin natin yan. Ang problema, hindi naman tayo pinalad, pero naniniwala ako, nanalo tayo.
hindi lang tayo talaga papala rin kapag ka may mga ganitong instances. Tangina, sobrang consistent naman yan. 42 magkakasunod na survey. Paano yung tinanong nila? Hindi nga survey ito eh. Ito na mismo yung boto. So putangin na yan, ito lang kaya makuha ng boto ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa buong NCR, sandamukal na leaflets at flyers ang pinagbibigay natin dyan. Sa tuwing nasa meeting di abasi tayo, naglulundagan yung mga tao. Yung mga t-shirt ni Pastor na kulay blue, putya yan, pagka hindi mo inilabas sa bintana ng sasakyan. Dagit, pati tumbong mo, hihilain nila. Ayun, kaya nga, ayan na. So, iano natin to ha. Ipoprotesta natin ito. Hindi naman daw kasi kailangan talaga ni Pastor yan. Pero ang kabilin-bilin niya sa amin na, Boss Dada, tuloy lang natin yung ginagawa natin. Paano natin tutuloy? Mga ngampanya tayo. Hindi, balikan natin lahat ng mga lugar na pinuntahan nyo, lahat ng mga Pilipino na pinangakuan nyo, pinasadahan nyo ng mga plataforma ko. Babalik tayo dyan at ipakikita natin dito sa mga incumbent na mga senador at mga kakapanalo lang na senador na si Pastor Apollo Kibuloy ay iba, kakaiba. Itutuloy pa rin niya ang serbisyo, itutuloy pa rin niya yung pag-aayuda, itutuloy pa rin niya yung pagtatanim ng puno, clean up drive, responde sa mga nasalanta, pamimigay ng relief goods. Itutuloy niya pa rin daw yan. Kasi hindi naman daw siya talaga nagsenador para humingi ng tulong sa mga proyekto na yan. Kaya siya nagsenador para makagawa siya ng batas at ma-expose niya lahat ng mga buwisit at buwiltre diyan sa Kongreso. Ganon dapat ang gagawin niyan ni Pastor Kibuloy. Kaya lang, okay lang yan. Better luck next time. Malay mo, meron pang mas maimportanteng task ang ipagagawa sa iyo ang Panginoon. Kasi so hindi importante sa kanya yung hindi importante sa kanya yung posisyon, hindi importante sa kanya yung karangyaan because nandiyan na yan sa kanya lahat. Ang gusto lang niya, meron na siyang may edad na siya. And gusto niya before siyang mawala sa mundong ito ay maisaayos man lang niya sana ang bayan nating Pilipinas at magtuloy-tuloy yung kanyang pagpapawang gawa. Kawang gawa. So kudos kay Pastor Apollo Kibuloy. At syempre, dahil kay Pastor Apollo Kibuloy at dahil kay Inday, ito ang nangyari sa mga kupal na mga kalaban nila. Ayan itong kumag na to, ito yung taga-tagig na kumakapagsalita, kumakanganga. At ito ang nagpa-content kay Grijalde. At tatandaan nyo ang mukha nitong punyetang ito ang nagpakulong kay Grijalde na hanggang ngayon, Grijaldo ba yun? Grijalde, Kernel, na hanggang ngayon nasa kulungan pa dahil mapagmalapis kayo sa kapangyarihan. Ngayon, ano nangyari? Nalaglag kayo. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Yung pagbatikos kay BP Sara, it can be a curse sometimes. Hindi ba? Maganda yung layunin mo. Pero, pero delikado. Puta, isa pa yan. Suksok mo sa ilong mo. Tangina, ito yung mga magagandang bagay na nangyari sa pagkawala ni VP Sara Duterte. Ito yung mga magagandang bagay eh. Ito yung mga napakahusay na mga kaganapan. Kaya sabi ko nga hindi tayo natalo rito sa eleksyon na to. Ang laki ng ipinanalo natin sa eleksyon na to dahil si Abante, ito, si Fernandez, si Castro, lahat yan nagsipaglaglagan kahit sa senatorial ball, si Manny Pacquiao na mukhang mayaman na mukhang mayaman na panadero. Tinan nyo nangyari. Ayun, bagsak, kumpiyansa. Akala niya malakas siya. Akala niya mananalo siya, ganun-ganun lang. Ngayon, ano nangyari? Di napahiya ka. Isa pa tong ulul na to. Itong traidor na ito. Kita mo. Ano nangyari? Nanalo ba kayo sa standee? Putang ina, panis kayo. Ang kinalaban nyo, hindi gumagalaw na standee. Ibig sabihin yung kahon na nakaganyan. Yun lang ang kalaban mo, Mix Nograles, hindi ka pa nanalo.
Putang ina, paano na pagka nilabanan ka sa posisyon ng aso ng kapitbahay namin? Eh di lalo nang hindi ka na nanalo. Walang Diyo naman, oy, Carlo Nograles, puta, anong gagawin nyo ni Abalos? Babalik na naman kayo sa gobyerno para doon na naman kayo maghasik ng lagim. Tanginan yan, ang laki ng ginastos ni Abalos dito. Sobrang laki, hindi ito papayag na mapunta sa wala yan. O sige, diretso. O ito pang isang kupal. Tinalo ni Marcy Chodoro. Naknang po siya, may disqualification case pang naturingan. Tinalo si Coco Pimentel. Senador ka pa naman. Tayo na kinila ka sa buong Pilipinas. Tapos kalit-lit na distrito sa Marikina, natalo ka pa. O yan ang this is what you get. From targeting VP Inday Sara. Yan ang napala nyo. Isa pa tong kupal na to. Utangin na, tali-talinuhan. Inuna pang tumakbo sa politika bago maghilod. Ang inantong mga makakaliwa na to. Ayan ang isa. Ayan ang gusto kong makita. Balang araw naka-orange siya. Tapos nakahawak siya sa mga rehas. Saka lang bubuksan after how many years na magsentensya siya dun. Wala na siyang immunity. Hindi na siya congressman. Hindi na siya senador. Good luck, madam. Bumalik ka na ngayon sa kabundukan. Tapos binaging-baging ka dun. Ito pa isa si Wakwak. Ito si Wakwak, nuknukan din ng yabang. Halos maubos ang bigas sa kanilang nasasakupan. Dahil nagbenta ng bigas ito dyan, 20 pesos. Ang ina niyan, 20 pesos na bigas. Ina ka, baka nga maamoy mo lang yung amoy niyan. Baka subuwalitag nasikmura mo sa mukhang yaman mo pa naman. Walang Diyo naman talaga to si madam, ito pa isa. Putang ina si Boy TikTok. Mag-TikTok ka na lang. Huwag ka nang mag-congressman. Putang ina, wala ka naman nagagawa sa buhay mo eh. Mag-TikTok ka na lang. Baka sakali kumita ka pang hayop ka. Kaya mag-reunion kayo nung puppet ni Arnold Clavio. Magkamukha kayo nun. Yan, si Manix Delipe. Yan mga ngiting. Putang ina ngiting aso. Sabi nila, nanalo ba ako? Hindi ka nanalo, gago. Ito, play pa rin. Ayan, na matindi si Benny Abante. Si Benny Abante, nagpunta si Inday Sara doon. Hindi naman siya inaano, hindi naman siya sinapay. Yung anak nito. Hindi naman pinapangalanan ni Inday Sara. Anong ginawa? Ayan, nagbida-bida. Sigaw-sigaw. Nakipag-away kay Inday Sara. Umalaman-laman natin. Siyang inang yan. Yun pala, mapapahiya rin siya dun sa mga pinagbibintang niya kay Inday Sara. Ayan, ang nangyari. Yung tatay, si Bak. Pero alam nyo to si Abante. Si Abante malakas to dati. Diyan sa distrito niya. Hindi ko nga rin alam bakit natalo eh. Ang ina-expect ko matatalo talaga si Chua. Dahil matindi mga batikos ni Inday Sara dun eh. Pero hindi ko ina-expect na itong si Benny Abante ang Hindi ko ina-expect to si Benny Abante madadali ni Inday Sara. Akala ko talaga malakas ito at si Chua yung mahina. Yung pala, nagkabaligtad. Si Chua yung nanalo, ito yung natalo. Yun lang. Magano ka na, pwede ka na maglabas-labas ng dila mo. Pwede ka na maghubad-hubad sa internet ulit. Wala nang papansin sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Pag wala na kayo sa gobyerno, hindi na kayo makakarinig ng batikos. Kaya huwag kayo mag-alala. Sinasabi ko lang ngayon kung bakit kayo natalo. Natalo kayo dahil mahirap talagang kalaban ng mga Duterte. Mahirap kalaban si Inday Sara. Talagang all out na kasi si Inday Sara. Kaya talagang mapapahamak at mapapahiya kayo kapag kinalaban nyo talaga yung tao. Kaya ito nangyari. Ayan. Sibak. Talo. Sino pa? Ito pinakamalupit. Mga bossing si Sundalong Kanin. Lahat ng samahan niya korap. Pag yan nadikit sa akin niya, sasabihin niya korap ako. Yan pa si Bakekang. Pucha yan, para sa tumbong sinubo yung daliri mo Mas mukha pang daliri yung daliri sa'yo hindi ba? Ako, bumoto na rin ako. Ayan, dumi pa nga nung ko, meron pang pusit. Pero tinatanggal ko kagad dyan. Mahirap kasi tanggalin yung tinta niyan eh.
Tayo na nga, yun na nga, hindi. Sobrang delikado kasi talaga ng mga pinagagawa nila, lalong-lalo na si Inday Sara, naging palaban bandang huli. Ayun, naging palaban bandang huli si Inday Sara, kaya lahat ng mga bumotiko sa kanya, ngayon si Bak. Di ba? Manix Dalipe, Dan Fernandez. Oh, ang dami pang mga natanggal, mga makakaliwa, yun ang matitindi yan. Sila Castro, wala na talaga. Pati Bayan Muna, wala na. Oy, by the way, congratulations sa Bayan Muna. Dalawang consecutive na eleksyon, natalo sila yung Bayan Muna. So, ibig sabihin, tanggal na yung kanilang accreditation sa sa party list. Hay, salamat. Oh. Pero nakapasok yung akbayan, bayan mo sila mga akbayan dyan. Oo, inan na lang yan. Konti na lang, mauubos ng mga buwaka ng inan yan. Hindi, tsaka marami rin mga nanalong mga congressman na mga bago na. Natalo yung mga congressman ng mga bata nila, yung mga pumirma kay Inday Sara. May mga ilan nanalo, pero pabayaan na natin. At least nagbago na ng kahit papaano dyan sa may Senado. Nagkaroon na tayo ng pagbabago. Kahit papaano, medyo naging favorable kay Inday Sara yung mga nanalong kandidato sa pagkasenado. Dito naman sa Congress, kahit papaano, syempre, kailangan na naman nilang magbotohan kung sino yung magiging Speaker of the House. Sana hindi na si Romualdez. Although nanalo yung Ako Bicol party list, pero tingnan natin kung anong mga mangyayari. Wala na yung mga yung mga kupal diyan, natalo na lahat. Yung mga nasa Quadcom, wala na. Si Paduano, wala na rin. Putang ina, doon na siya sa bahay magsisisigaw. I-contempt niya lahat ng mga tao sa bahay nila. Kung gusto niya, mamatay siya. Wala kang pimpakayanam. O kayong mga dating mga congressman na banas na banas tayo, na wala na ngayon sa gobyerno, yan, kayo barbers, o wala na kami paki sa inyo. Kung wala na kayo sa gobyerno, halimbawa man, natalo yung si Barbers, hindi ko alam kung natalo yan eh. Pero yan, sila Manix Dalipe, itong sila Abante, yung mga kupal yan, sila Zamora, Pam Zamora. O kahit anong gawin nyo, gusto nyo, putangin na ninyo, magsuntukan kayo araw-araw mga talunan, walang problema. O hindi kayo kawalan, kahit anong gawin, masagasaan kayo, hindi namin kayo hahanapin, huwag na kayong bumalik. Ano pa mga issue? Ito pa ang isang nangyaring malupit dito sa ating bayang Pilipinas. Naku po. Kung si Inday Sara, mga bossing, sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga hinawakan ni Inday Sara nanalo, lahat ng binatikos, karamihan sa mga binatikos ni Inday Sara nalaglag. Putang ina, ito ang pinakamalas. Itong traidor na ito. Ito ay inano ng ombudsman. Sinabi ng ombudsman, itong matandang to, sabi, ano ka na dyan, step down, ayaw. Utang dinimanda niya, yung nagdemanda sa kanya. So napakatigas ng mukha nito, piling niya siya may-ari talaga ng Cebu. Ngayon, dyan din, speaking of survey din, dyan sa survey sa Cebu, grabe, yung Pambari 4, sobrang down yan. Tumakbo daw siya sa pagiging mayor, gobernador, dahil daw kay Pastor Apollo Kibuloy. At pag nanalo daw siya, personal daw, gusto niya si Pastor Apollo Kibuloy pumunta sa Kapitolyo at bindisyonan yung Kapitolyo ng Cebu dahil madami daw yawa. Ayan yawa. So ito, dahil itong traidor yan eh. Itong Cebu kasi, sister, city ng Davao. Okay, Cebu, sister city ng Davao yan. May Cebu City, pero yung mga yan, talagang mga Duterte, diehard to mga to dati. Si BP Sara, kaibigan to mga to, kaibigan yung anak niyang babae. Pero pumirma yung asawa. Tapos, halos karamihan ng mga mayors dyan sa Cebu, mayors, congressman, pumirma kay Inday Sara sa impeachment. Putsang ina. Gumante, taong bayan. Alam mo ba kung bakit? Nag-ikot-ikot ako dyan sa Cebu. Ako, isa sa mga na-assign dyan sa Cebu. Sabi ko nga sa inyo, nagmumotorcade kami dyan 13 oras. Nag-ikot-ikot kami dyan sa Cebu. Ang dami namin mga town hall meetings dyan. At lahat ng tao dyan, PDP laban. Pero alam nila na yung mga mayor nila, mga congressman nila, puros mga traidor. Sabi nila, ayaw namin ma-associate sa mga traidor. Kasi ang sabi ko, ang mga taga Cebu ay traidor. Bakit? Putsang ina, sister city kayo ng Davao, tinraidor niyo yung mga Duterte?
So papayag ba kayo na tawagin kayong traidor? Sabi nila hindi. Oh, bakit kayo traidor? Dahil sa mga leader nyo. Dapat palitan na natin yung mga leader ninyo para hindi na kayo matawag ng mga traidor. O anong ginawa nila? Pinalitan nila yung leadership. Nilaglag nila itong mga hayop na ito. Nilaglag nila itong mga kupal na ito. O bakit? Putang ina, die hard eh. BBM supporter. Tingnan mo, sabi ko sa inyo, kamalas mo pagka ikaw ay inendorso ni BBM. Lahat ng inendorso ni BBM. Alam nyo ba sa kabilang kampo daw, yung mga vlogger nila, wala na daw mga gana mag-vlog? Ang bobobo na nga, wala pang gana mag-vlog. Putang ina kasi daw ang tatamlay dahil, putang ina, nawala yabang nila. Paano? Yung mga kinandidato nung anong amo nilang sabog. Sabog-sabog din. Laglag lahat. Puta, ang lalakas ng mga ang lalakas ng mga kandidato. Ay yabang-yabang ni Bongbong Marcos, putang ina. Napakayabang ni Bongbong. Ilang kandidato lang niya pumasok. Bibilangin natin, Memia, ilang kandidato niya pumasok. Si Bongbong pakamalas nito. Sino nilang kandidato niya? Si Pacquiao, Tolentino, Abalos, Binay, at saka si Bong Revilla. Pukin ang ina niyan, ang lalakas ng mga pangalan na yan. Anong nangyari sa lima na yan? Laglag. Iilan lang kandidato ni Iilan lang ang kandidato ni Bongbong. Pumasok si Tulfo, si Erwin Tulfo pumasok. Si Tito Soto tsaka si Lacson pumasok, 3. Yun lang yung kandidato niya pumasok, 3. Nasa administrasyon ka pa? Nasa inyo pa pera? 3 kandidato lang pumasok? O, buti pa yung PDP. Kahit pa paano, pumasok si Bongo, pumasok si Bato, pumasok si Marcoleta. Pucha, yung 2 ampon last minute, pumasok pa. O at least kahit pa paano yung PDP meron 5. O diba? O saan ka pa? So sabi ko nga, yung kabila, tamlay na tamlay kasi gusto nila tayong asarin. Gusto nila tayong asarin dahil natalo si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya lang, hindi nila maintindihan, pukin ang ina niyan, yung mga kandidato nila na ang lalakas din, puta natalo din. O hindi ba, sabi ko nga, si Pastor Apollo Kibuloy, kahit matalo yan, walang pakialam yan. Wala naman pakialam sa politika eh. Hindi naman politiko yan eh. Hindi naman yan pumunta sa politika para tumulong sa kapwa. Hindi. Si Pastor Kibuloy, tumutulong niya sa kapwa bago yan tumakbo sa politika. Eh yung mga kandidato nyo, tanginan yan, kailangan pa maghabayad ng 400 million. Ay, Sorry. Kasi si Jay, meron siyang panaginip. May panaginip si Jay. Meron daw lumapit. Oo, na emisaryo na humihingi daw ng 400 million para daw sa posisyon sa senador. Oh, pero panaginip lang naman ni Jay yun. Hindi totoo yun. Eh ngayon daw, sa panaginip ni Jay, inalok daw si Pastor. Inalok daw si Pastor ng 400 million. Kaya lang, ang sabi ni Pastor Kibuloy, doon sa panaginip ni Jay, ang sabi daw ni Pastor, hindi ko yan tatanggapin kasi kaya nga ako papasok sa politika dahil zero corruption eh. Tapos sisimulan ko yung pangangampanya ko ng corruption. Oo, sorry, pero hindi. Mag-iikot na lang kami sa buong Pilipinas kaysa magbayad kami. Oh, tapos bigla daw nagising na si Jay Guevara. Oh, yun yung panaginip niya. Oh, so kung hindi mo kaya magbayad ng 400 million sa panaginip ni Jay, di ka mananalo. Nagkataon si Bongo nagkataon tawag dito. Si Bongo nagkataon malakas talaga. Si Bato malakas talaga, si Marcoleta. Actually, lahat sila malakas. Lahat sila malakas sa makita. Buong Davao. Ang lumabas lang na boto, 1 milyon mahigit. 1.7, 4 na milyon ang boto dyan. Saan napunta yung Saan napunta yung 2 milyon mahigit na boto? Tanginan nyo, mandurugas kayo talaga kaya ang dami nag-message sa akin, saan nila dinala eh. So sabi ko nga sa inyo, kabaligtaran, si Inday Sara, yung mga hinahawakan niya, lahat nanalo. Ito si Bongbong, dahil wala nang tiwala sa kanya tao, putya, ito, Gwen Garcia, ang lakas nito. Diyan sa Cebu, putya, parang Diyos yan. Tingnan mo ang inasta. Meron ng
20 bugas por kilo. 100% nagsuporta sa atong minahal nga presidente, President Bongbong. Putang ina, yan yung salot, oh. Ayan, yung may balat sa puwet. Tangina ka malas-malas. Putang ina niyan. Sabi ko sa inyo, sa sobrang bobo nito, at sa sobrang wala nang tiwala tao dito, ang mga Binay hindi natatalo yan. Ang mga Binay hindi natatalo yan. Ha? Putang ina, matatalo lang ang Binay pag di mo sila nakita sa sobrang dilim. Tapos si Nancy nga nanalo ang dilim-dilim. Nakita pa rin nila si Nancy na iboto nila Tapos ito si Abby Binay, mas maputi ito, puta hindi na iboto. Bakit? Oh, Binay yan, malakas siya. Puta ito pa. Si Bong Revilla. Hindi natatalo si Bong Revilla, putang ina kahit budots ng budots yan. Hindi natalo si Bong Revilla. Meron nga akong kaibigan sabi sa akin, putang ina pare, kaya natalo si Bong Revilla. Kasi budots ang sinayaw. Dapat ang sinayaw niya, yung Ebat Adan. Putang ina kung yung Ebat Adan ang sinayaw ni Bong Revilla, baka nanalo daw siya. Kasi laos na yung budots Sabi ko, gago. Kaya natalo si Bong Revilla dahil bobo si Bongbong Tangina, ikaw ba naman? Ikaw ba naman? Ikaw ba naman habang nangangampanya kayo, puta, gumawa ka ng karumal-dumal na katraidoran sa Pilipinas, pinadala mo si Pangulong Duterte sa ibang bansa, mananalo pa ba kayo niyan? Sigurado, sure lose na kayo niyan. Ayun mantakin mo, Bong Revilla natalo. Si Tolentino, incumbent, putang ina nanalo yan. Putya natalo. Kaya nga sumama yan kay Bongbong Marcos Nasa PDP na yan, lumipat yan kay Bongbong. Akala niya mananalo siya doon. Putang ina minalas, talo. Si Abalos. Si Abalos, putyang inang yan, ang daming perang winaldas niyan. Lahat yata ng kinita niyan, putya, binuhos niyan sa pangangampanya. Umpisa pa lang, putang ina yung tarpaulin niya kahit mali-mali yung spelling. Andiyan dyan na sa mga highway sa buong Pilipinas. Putang ina yung tarpaulin niya mas malaki pa sa mga bahay. Pero talo. Ito matindi. Ito matindi mga boss. Putang ina yung Manny Pacquiao, hindi natatalo yun. Yung Manny Pacquiao, putya yan, idol ng bayan yun. First time natalo, Manny Pacquiao natalo, putya yan. Imposible yun. So natalo yung Manny Pacquiao. Ang lakas nun, dumikit dito sa switik na salot na to, pinaglihi sa balat. Putang ina yan, talo si Manny Pacquiao, nawala iyabang. Sabi pa naman niya, ako yung bobo. Tangina niya, pinagtatanggol niya pa to si Marcos. Sigurado kalaban na naman yan si Marcos ngayon. Pag tinanong mo si Pacquiao, ano masasabi mo sa mga Marcos? Ninakaw niya ng pera ng Pilipinas, dapat managot sila. Ganun na naman sasabihin na ulul na yan. Malas tinan mo, ayan, dinikitan ni Gwen. Dumikit si Gwen dyan. Ano nangyari? Putang ina niyan. Tinrider nila mga Duterte, ito nangyari. Marcos Jr. Nataw na! Yes! Lay! Babay! Lay! Babay! Mabay na. Ina, tinalo sila ni Barry 4. Alam nyo ba, itong si Pam Barry 4, 2% lang yan sa survey sa Cebu. Kaya huwag kayo maniniwala sa survey na yan. Survey kayo ng survey ayan. Kaya ngayon mga bossing, yung mga kupal na yung mga kupal na vlogger nila sa kabila, putang ina, hindi nila alam paano kami aasarin. Paano mo aasarin si Boss Dada? Putang ina, natalo si Pastor, ang tawa pa ng tawa. Ang saya kaya namin, mantakin mo grabe yung experience namin kay Pastor Kibuloy Naikot namin buong Pilipinas. Naikot namin pati buong Asia dahil kay Pastor Apollo Kibuloy. Dahil sa pangangampanya namin sa kanya. Pucha, doon pa lang panalo na kami.
Sa experiences pa lang, panalo na kami. Doon pa lang sa mga na-convert namin na mga galit sa kanya, panalo na si Pastor. Sa pagkakakilala ng mga tao ngayon kay Pastor, panalo na si Pastor. Eh anong gagawin namin ngayon? Oh, alam nyo ba, ito aabangan nyo ha, ito aabangan nyo sa mga banateros. Meron kaming panibagong mithiin. Ano yun? Lahat ng mga lugar na pinuntahan namin, lahat ng mga tao na nakausap namin, na naka-town hall meeting namin, lahat sila babalikan namin at yung mga ano nila, mga suliranin nila susolusyonan ni Pastor Apollo Kibuloy. Tandaan niyan. Lahat yan ipakikita ni Pastor Apollo Kibuloy na kahit natalo siya sa sa politika, ipakikita niya sa buong mundo na siya, ang SMNI at ang KOJC ay magpapatuloy sa pagkakawang gawa. At kami, nag-volunteer na kami. Sabi namin, gamitin mo kami lahat ng kailangan mong ipagawa sa amin, gagawin namin, ipakikita namin sa buong mundo kung gaano kawalang kwenta yung mga nanalong kandidato. Walang magagawa yan sa Pilipinas. Si Pastor Apollo Kibuloy, tingnan ninyo kung anong mga magagawa niyan. Makalabas lang si Pastor, dire-diretso na yan. Sobrang dinaya nyo, di ba? Oh. Ay, sabi nga ni Pastor, huwag kayong mag-alala, Banateros. Kasi sabi ni Pastor, alam ko naman, Banateros, na excited na rin kayo sa mga proyekto natin, sa mga gusto natin gawin. Huwag kayong mag-alala. Itutuloy natin yan. Lahat ng mga ipinangako natin sa tao na gagawin natin, itutuloy natin yan. Ang lupit! So hindi man makagawa ng batas si Pastor Apollo Kibuloy para sa inyo, gagawa kami ng mga bagay para makatulong sa inyo. Yeah, sabi ko nga sa inyo yang napakabilis mag-mobilize ni Pastor Apollo Kibuloy dahil lahat ng key cities at mga kahit hindi major cities sa buong Pilipinas, meron yan siyang KLC, Kingdom Light Congregation, meron yan simbahan. Yan, igagawin nating mga action centers yan. Antayin nyo lang. When everything is settled, matapos lahat ng mga problema ni Pastor, manalo siya sa kaso, lahat ito, kumalma lahat ito, live nating ipapakita sa inyong lahat, manunood ang buong mundo, ipapakita natin kung ano ang kayang gawin ng isang Pastor Apollo Kibuloy nang walang pera ng gobyerno na gagastusin. Abangan niyo yan. Ngayon mga bossing, pag-usapan naman natin yung mga nanalong kandidato. So ayan yung mga nanalong kandidato. Pang-12 ayan lang nanalo, si Lito Lapid, si Cayetano, si Soto. Actually, kaya sinabi ko lang yung mga yan, si Lacson, si Soto, sino pa ba yung nanalo? Ayan lang nanalo 1, 2, 3. 4 yung nanalo. Actually, 4 pala yung nanalo, hindi pala 3. Mas lamang naman sila. Kaya lang, malalaking pangalan yung nilaglag ng amo nila. Kaya wala sila. Sino ba natalo sa atin? Hindi naman kilala yung mga kandidato natin, di ba? Pastor Apollo Kibuloy, ngayon lang tumakbo. Tapos, ang dami pang mga black propaganda sa kanya. Ang alam ng tao, rapist yan. Buti nila, nabago natin isip ng mga tao. Itong, sino pa? Sila Lambino, sila Hinlo, si Jimmy Bondoc, bago lang din. Si Vic Rodriguez, bago lang din. Hindi ba? Muntik-muntikan pa nga makapasok mga yan. Bago lang yung mga yan. Dapat ka nakapasok yan. Kung siguro, malinis lang talaga yung halalan. Sigurado, pumasok yung mga yan. Yung mga kandidato nyo, ang lalaking tao niyan. Ang yayaman yan, ang lalaking pangalan. Mga dati ng mga nakaupo yan, hindi nanalo. Ganon kamalas si Bongbong. Ganon kamay balat yun. Ngayon, pag-usapan natin mga bossing, yung palagi kong sinasabi sa inyo na nakalamang tayo pagdating dito sa eleksyon na to, na kahit na ang nanalo sa PDP laban ay 3 plus 2, bali nga nangyari 5,
Kahit di 5 lang yung nanalo dito sa mga kandidato natin, ang kailangan lang natin siyam, okay? Kailangan natin siyam na kandidato na senador para bumoto ng sa impeachment ni VP Sara. Yun ang pinaka-importante, yung impeachment ni VP Sara. Kaya nga masaya na din sila Pastor Kibuloy, yung mga sila JB Hinlo, sila Jimmy Bondoc. Masaya na rin sila kasi na nag-gain sila ng experience, although natalo sila, pero yung main objective natin, which is si VP Sara, hindi ma-impeach, napakalakas ng chances natin. O ipapakita ko sa inyo kung gaano tayo kalakas, ha? Ipapakita ko sa inyo kung gaano tayo kalakas. Ayan. Ayan. Ganito tayo kalakas. Okay? O, ito yan mga bossing, magkakaroon ng impeachment. Ito ang magiging itsura ng impeachment. Kailangan lang ni VP Sara ng siyam na boto para siya ay manalo sa impeachment. Ilan tong nasa kanya? 3, 6, 9, 12. Currently, doon sa mga nakaupong mga kandidato at saka yung mga kandidato na nanalo, so total of 20, I think 24. Total of 24 na mga kandidato yan, na mga senador. Pag hinati-hati mo yan, sino ang mga papabor kay VP Sara? Ayan, kaya nga sabi ko sa inyo si Camille Villar, si Amy Marcos, yung shopping na yan ni Inday Sara, napakagaling kasi nanalo So, parang lumalabas dito sa mga kandidato na kumandidato ngayon, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 na mga kandidato na nakuha. Mayroon tayo, hindi, 6. 6 na kandidato ang nakuha natin doon sa mga tumatakbo ngayon. Actually, hindi lang 6. 7 yan. 7 dapat yan. Ito kasi nandito si Bam Aquino. Nakikita nyo dito sa gitna, sa may swing. Nandiyan dyan si Bam Aquino. Nilagay lang siya sa swing. Swing meaning yung gigitna. Oo. Sa current na setup, sa lumalabas na itong si Bam Aquino nilagay sa gitna. Pero hindi. Si Bam Aquino dito yan sa magiging mapupunta yan sa anti-impeachment. Bakit? Inendorso yan ng Iglesia ni Cristo Diba? First time kang inendorso ng Iglesia ni Cristo. Ayaw ng Iglesia ni Cristo ng impeachment. Tapos papabor ka sa impeachment. So itong si Bam Aquino, it's either mag-inhibit yan or dito yan sa anti-impeachment. So ilan na anti-impeachment natin? 13 na. So panalo na tayo kagad. Bakit? Itong si Villanueva. Actually, ito si Villanueva, ayaw nga nito ng ng impeachment. Si Loren Legarda, Tito Soto at Lacson, dati pa namang mga trapo yan. Laging nasa gitna yan, hindi yan nagkukompromiso. Ito si Wing Gatchalian, re-electionist yan. So, doon na yan pupunta kung saan nakikita niya, makikinabang siya. Itong si Erwin Tulfo, traidor talaga yan. Ito si Ben Tulfo, ito si Rapi Tulfo, re-electionist, pero alam din natin na Marcos na yan. So si Kiko Pangilinan, hardcore, anti-Duterte yan. Dito Lapid, parang lang yan, parang spongha yan. Kung saan, oo lang ng oo yan. Higop lang ng higop yan. Ito si Chis Escudero, alam natin, nasa grupo ng mga Marcos yan. So magiging pro-impeachment yan. Yan si Risa Ontiveros. So pero kung titingnan mo, 6 lang sila. Pwede pa ngang ito si Rapi Tulfo o kaya itong si Chis Escudero biglang gumitna dahil electionist mga yan. So with this, ito yung makukuha natin syempre si Robin Padilla, atin yan. Ito si Jinggoy Estrada, natural, ayaw niya ng impeachment. Di ba? Ayaw niya ng impeachment. Ayaw din yan nung ginawa nila kay Pangulong Duterte sa ICC. Kasi naging biktima sila nun parehas ito naman si Jinggoy, kapatid niya si JB. So syempre, parehas silang tatay. Common denominator, yung tatay nila na-impeach at saka napatalsik noon. Di ba? Ayaw nila yan. Dalawa na. Ito naman si Cayetano. Alam naman natin talaga na ang puso nito Duterte. Syempre si Villar din. Syempre si Cayetano tsaka kapatid niya magkakampiyan. Si Villar tsaka yung kapatid niya magkakampiyan. Bongo, Bato, tsaka si Amy and Marcoleta, alam natin, anti-impeachment yan. So, nagtagumpay tayo mga bossing. Kaya ang tamlay. Kaya sobrang tamlay ng mga buwaka ng shit. Na mga candid na mga vlogger sa kabila. Kasi alam nila yung pag-asa nilang si VP Sara mawala sa landas nila.
Putang ina, pagdating ng 2028, iisa-isahin sila. At kapag si Inday Sara hindi na-impeach, pucha, alam na nila ang mangyayari. Pag hindi na-impeach si VP Sara, yari kayo. Lahat yung mga kandidato niya, pati sa Congress, putang ina, unti-unti yan. Kulay green na lahat yan. Baka magpagawa ng green na barong lahat yan. Kasi nga, alam na nila na si Inday Sara will become the next president. So lahat yan magpapalapad na ng papel kay Inday Sara. So paano na? Putang ina, wala na yung mga nagbabayad ng mga vloggers. So paano na ngayon ang sweldo ng mga vloggers? Natalo na. Natalo na yung mga nagbabayad ng mga talent fee ng mga vloggers. Paano na yan? Putang ina, wala na kayong trabaho. Mga patay gutom na naman kayo. Balik na naman kayo sa mantika at saka toyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Tangina, akala nyo siguro dahil malakas kayo ngayon, tumatamasa kayo ngayon, panay kabig kayo. Tapos puta, siguro mga one day millionaire ang mga putang ina. Yung mga dating patay gutom na vlogger, may mga sasakyan, nakakondo na. Eh putang ina, biglang magbabago, magsishift. Pinadama lang pala kayo, pinakara lang pala kayo, 3 taon, putang ina, wala na. Tapos biglang pang, Inday Sara, susunod ulit, Duterte ulit yung president. Nako! Putang ina, baka maging ano, baka magkalakal na lang yung mga vlogger ni BBM, ah. Ayun na, baka mga lakal na lang kayo. O, so ngayon, may nagbalita ka sa iyo, Boss D, alam mo, putang ina, manood ka sa kabila, yung mga vlogger nila doon, puta, wala nang sustansya. Ang tatamlay. Sabi ko, syempre, putang ina, mawawala na yung sustento nila eh. Mawawala na yung sustento nila at saka magiging bulletproof na si Inday Sara pag nanalo siya sa impeachment. Wala na, kahit anong ibato mo kay Inday Sara, kahit anong iyak mo, wala na, hindi na yan tatalab sa kanya. Unti-unti na yan lahat. Financer, lahat ng mga tao, lahat ng mga politiko, lahat yan didikit na kay VP Sara. Eh puta, wala pang makakaliwa. Natalo na yung mga maiingay na makakaliwa sa Kongreso. Paano na? Tangina, sabi ko nga sa inyo, ang bilis ng karma. Napakabilis ng karma, mga bossing. Ito, pakinggan natin yung isang yung balitang tungkol dyan. Wait lang. Asan na ba yun? Dynamic. Ito. Pakinggan natin yung balitang tungkol dyan para mas maintindihan. Hindi, ano ko na yan eh. Wait lang ito. Maganda tong balita na to ni Ed Lugaw eh. Wait lang. Ito, ipapakita ko sa inyo yung ni Ed Lingaw, yung isang video niya. Ayan, pakinggan nyo maigi. Ito yung ito yung sinasabi kong napakahusay na pagsha-shopping na ginawa ni VP Sara. Balikan na natin si Bok Ed Lingaw para sa iba pang paghihimay sa Bilang Pilipino 2025. Bok? Maraming salamat, Julius. Ang sabi nga nila, all roads in the Senate race lead to the impeachment court. Ano po ang sabi sa Konstitusyon para sa isang impeachment trial? Kailangan po ng 2/3 vote para ma-convict ang isang taong na-impeach. Kumbaga, kailangan po ng 16 senators na boboto for impeachment para po matuloy ang isang conviction. Sa mga po, kailangan po ng at least 9 senators para ma-acquit si Vice President. Ayan ito. Katulad dito, tingnan mo. Meron, kakalabas lang sa GMA 7. Anong sabi? Marcos not pushing for Sara Duterte's impeachment trial in Senate, says Palas. Anong ibig sabihin yan? Alam na niyan ni Bongbong Marcos. Naputang ina yung impeachment na yan ang magiging pako sa ataol niya. Alam niya na puta, nag-fail na talaga sila. Sumablay sila. Sabi ko nga sa inyo, napaka-importante talaga nitong eleksyon na to eh. And nakita din ni Inday Sara eh. Although galit tayo doon sa +2, pero nanalo yung +2 eh. Kaya nga, sobrang importante nitong eleksyon na to. So, well, hindi naman natin kailangan yung +2. Kasi nga, kung nanalo yung 10, hindi natin kailangan yung +2. Mas malaki lamang natin. Pero mukhang napansin din ni VP Sara that the 10 candidates na we have,
is not enough. Although, they all have clean hearts. Nakita ni Inday Sara na si JV Hinlo, si Lambino, and sino pa ba? Sila Philip Salvador. Mukhang maliit yung chance na manalo sila because hindi sila ganun ka-popular sa Pilipino. And alam naman natin, ng mga Pilipino, matigas talaga ulo. So, ang ginawa ni VP Sara is she made the covenant with these two candidate na alam niyang mas malaki yung chances na manalo kasi may pera at saka may impluwensya. O, saktong-sakto na foresee ni Inday Sara na, wait, kung dadayain kami, hindi nila dadayain si Bongo. Sobrang lakas eh. Hindi rin nila dadayain si Bato. Sobrang lakas. So, kung dadayain kami, ang ilalaglag ng mga yan, etong mga hindi masyadong kilala. Si Pastor Kibuloy, ilalaglag niyan kasi iisipin ng tao na kasi may kaso kasi ganito, kasi ganyan. Kumbaga, meron pa siyang bagahe. Until ma-clear ni Pastor Apollo Kibuloy yung mga sa kanya, yung mga demanda sa kanya sa korte, diyan totally 100% malilinis na talaga yung pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero may bahid pa rin ng konti kahit alam naman ng Pilipino na politika lang yun, may bahid pa din ng konting-konti. So, meron silang rason kung bakit hindi iboboto ng tao si Pastor Kibuloy, ilalaglag nila. Kahit na alam naman natin na lahat ng boboto kay Bongo, kay Bato, boboto kay Pastor. Pero mas okay na sa kanila yun na malaglag si Pastor. Mahirap talaga eh. Kapag pinanalo mo si Pastor, putang ina, kawawa talaga sila eh. Kawawa sila, parang may nanalong 2 Duterte kagad eh. Parang nanalo si Inday Sara at saka si Pangulong Duterte pag pinanalo mo si Pastor eh. 2-in-1 si Pastor eh. 2-in-1 siya eh. Para siyang 2 Duterte, Inday Sara and PRRD in 1. Sobrang talino, sobrang tapang, hindi mo mababayaran, malinis ang hangarin, gusto lang maglingkod, tapos willing mamatay. Kaya talagang hindi sila susugal. Putang ina, lahat ng gagawin nilang kabulastugan, gagawin nila, hindi lang pumasok si Pastor. Di ba lang pumasok si Bato, si Bongo, tsaka yan si Marcoleta. Wag lang pumasok si Pastor. So palagay ko nakita yun ni ni Inday Sara na ilalaglag nila to si Pastor. Sigurado ako hindi nila ipapanalo to eh. At ilalaglag din nila yung mga kandidato natin. Meron niyang papasok 3, pinaka-safe 3. 3 yung pinaka-safe. So kailangan ko pandagdagan ng 2. Kaya ayun, kaya ayan, tingnan niyo tong itong report ni Ed Lingao. Sa Duterte sa impeachment charges na kanyang hinaharap sa Senado. So ano po ang komposisyon o lumalabas na komposisyon ng bagong Senado? Tingnan po natin sa meetings na ito. Dito po natin ilalagay yung mga pro-impeachment senators at dito po natin ilalagay yung mga anti-impeachment senators. Ngayon po, konting disclaimer po. Ito po ay possibilities and probabilities dahil po sa Possibilities and probabilities lang, which is pero malamang sa malamang to kasi napag-usapan natin doon nakaraan. Pero nakita mo na may bilang itong pinag-uusapan natin na to dahil dito, Marcos not pushing for Sara Duterte's impeachment trial in Senate. Ayaw na. Bakit? Putang ina, wala na yung mga kaibigan nila sa Congress. Wala na eh. Tapos yung mga Senado, lumalabas, putang ina, puros mga politiko yung nasa Senado. Re-electionist yung iba, yung mga nanalo, putang ina, puros anti-administration. Paktay ka diha. Kaya kesa mapahiya siya, hindi ma-impeach si VP Sara, putang ina, ipupush na lang niya. Na wag na yung impeachment. Di ba? May plano yan. May ibang plano yan. Putang ina niyan. Hindi man impeachment, puta, may plano yan. Sigurado ako, plunder ang ipapail ng mga yan sa ombudsman. Ang gagawin niyan, i-retire niyan. Yung current ng ombudsman, lalagyan nila ng appointee nila, tapos putya plunder, ikakaso dyan. Parang ginawa nila kay ERAP. Ganyan yan, pustahan tayo. Kaya, Inday, wag ka magpapalansi sa mga yan. eleksyon sa huli, alam mo naman, wala naman talagang permanente. Simulan po natin dito sa anti-impeachment block. Sa mga mukhang panalo na sa Senado, ito pong si Bongo, siyempre yan po ay anti-impeachment. Si Bato de la Rosa, siya din po ay anti-impeachment. Ganoon din po si Rodante Marcoleta. 3 na po. Si Amy Marcos, bagamat kapatid ng Pangulo, mailalagay natin po sa anti-impeachment dahil sa kanyang very close relations with the Vice President. Ngayon, meron pa po tayong si Pia Cayetano at si Camille Villar.
Camille Villar po, inendorso ni VP Sara dahil ang sabi nga ni VP Sara, ang pamilya Villar ay maasahan talaga ng pamilya Duterte. They are real friends and true friends na hindi sila iniiwan. Yan daw po ang pamilya Villar ayon sa mga Duterte. Ito po, ang Nationalista Party po ay umiikot sa pamilya Villar. So, NP po, si Camille Villar at si Pia Cayetano po ay nationalista rin. At malaking posibilidad, yan po siya pupunta. Doon naman tayo sa mga holdover senators, yung mga present senators. Si Robin Hood Padilla, siyempre po, yan po ay anti-impeachment. So, meron po tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Remember, ang kailangan lang po natin ay 9 senators para po ma-acquit si VP Sara. So far, we have 7 probable senators. Kailangan pa ng 2. Ang kapatid ni Camille Villar ay si Mark Villar. Nationalista Party din po. At malamang sa hindi, diyan po siya mapupunta. 8 na po sila. Isa na lang ang kailangan. Meron pa ba rito na maaring mapunta doon? Si Alan Peter Cayetano po ay siya rin po ay Nationalista Party. So far po, meron ka na at least 9 na senador na maaaring bumoto against the impeachment. O yan, so Siyam, meron ng Siyam. Hindi pa nailalagay dyan si Jinggoy, si JB Ejercito, hindi pa nailalagay dyan si Zubiri. Si Zubiri, ayaw din yan ng impeachment. Ay, Diyos ko Lord. Oh, hindi pa nailalagay dyan. Si Bam Aquino, hindi pa nailalagay dyan. Si Bam Aquino, anti-ano din yan. Sigurado ako, hindi yan mag-impeachment. Either swing or anti-impeachment yan dahil sa Iglesia ni Cristo. Oh, paano na? Oh, lamang. Ibig ko bang sabihin na itong lahat ng ito ay pro-impeachment? Yun nga po hindi ka rin sigurado dahil marami sa mga ito ay nagsabi na nung panakara mga buwan na hindi sila interesado sa isang impeachment dahil mas marami pang ibang bagay na kailangan pagtuunan ng pansin. So, posible pa po na maliban sa 9 na ito, madagdagan pa ng mga tao mula dito ang mga anti-impeachment. Makikita nyo ang shift ng media. Hindi ba? Kasi tingnan nyo these media people hated the Dutertes so much. But look at them now, giving us an early win. That's an example na na talaga. Meron ng shift of favor na yung nangyaring election na ito really favored the Dutertes. Papaano din natin nasabi? Hindi lang po yung mga congressman, mga senador ang nalaglag na mga alyado ng nilolong. Oo, nilalay. Pati po yung mga local government na PDP, mga LGUs, PDP, malalaking gobernador na malalaking cities, mga mayors dyan, napalitan po lahat ng PDP. So, sa local government ngayon, na dating puros Marcos dahil nabayaran ng ayuda, ngayon, karamihan dyan PDP na ayaw ng ayuda. So, sa local government, hindi na nila kuha. Ang Congress, watak-watak dahil may mga bago. Ang Senate, mas malakas ang mga Duterte, ang mga alyado ng Duterte. So, anong gagawin ni Bongbong? Ayan, magbabait-baitan na naman yung ulul na yan. At gagawa na naman yan ng paraan, panibagong estratehiya. Gagawa na naman yan ng estratehiya kung papaano nila makakaatake silang muli. Kasi dihadong-dihado talaga sila dito sa eleksyon. Kaya nga mga kababayan ko, yan yung lagi kong sinasabi. Ibang iklase talaga kapag yung eleksyon ang yung tamang eleksyon yung nangingibabaw. Kasi doon talaga tayo nakakabawi. Although napakalaking mas malaki sana yung victory natin Mas malaki sana yung ating pagsasaya kung nanalo yung 10 kandidato natin. Lalong-lalo na si Pastor Kibuloy, si Vic Rodriguez, si Jimmy Bondoc. Kung nanalo sana yung kahit yung 3 lang na yan, sigurado ako na talagang unstoppable yung trajectory natin, puros pataas yan. But again, wala ganun talaga.
I just hope that some of these senators or all of these senators are I hope that they will talk to each other and baguhin na nila yung electoral system natin. Sana hybrid para kahit papaano merong digital, merong online, tapos merong manual din na ipagbabangga natin kung alin yung tama. Sana ganun na. Yung bilangan, merong automated, merong manual para talagang malinis na malinis. Siyempre, mas maraming layer ng security, mas magiging credible yung ating election. Ayan so mga kababayan, nagsisimula pa lang tayo. Keep your head up high. Huwag po kayong masyadong nalulungkot dahil gising naman ang Diyos. Lagi naman nakatingin ang Diyos sa atin at may plano yan. Sabi ko nga sa inyo, marami rin mga nagsabi noong nakaraang eleksyon na bigyan natin ng pagkakataon si Bongbong na manalo para kung halimbawa sumablay, di at least nalaman natin. Let's just adhere to that. Ayan, sinubukan naman natin si Bongbong. Nanalo, pumalpak. Di ba? So at least alam na natin na hindi na sila dapat manalo sa kahit na anong national position. Well, ihuli na natin to si Amy. Pero wala na dapat Marcos na makahawak ng national position dahil ibang klase kung malasing sa kapangyarihan ng mga yan. Pag malango sa kapangyarihan, walang katapusan. Kaya mga bossing, wag nating kalimutan, bilog ang bola. At unti-unti, medyo gumaganda ang laban natin. Basta maging mapagmatsyag lang tayo. At ibabalita natin sa inyo kung ano pa yung mga makakalap natin ng mga mabubuting balita dyan para hindi na kayo nalulungkot. Okay. So mabuhay kayong lahat. God bless us all and God bless the Philippines. Kita-kits sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami,
sa harap ng kamera. Walang